Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang mangyayari sa iyo kapag lagi kang hiwalay sa Diyos? Isa sa mga paborito kong verse sa Bible ay itong ebanghelyo ngayon, John 15:5. Without me, you are nothing. Ito ang sinabi mismo ni Jesus. Bakit? Kung titingnan natin, ang isda, pag tinanggal mo sa tubig, mamamatay. Ang puno o halaman, pag tinanggal mo sa lupa, mamamatay. Ang air plant, pag tinanggal mo ang itago mo, wala siyang mahihigop na moisture o hangin, mamamatay. Bakit kaya? Kasi inilikha ng Diyos ang mga ito dahil meron silang panghuhugutan ng kanilang buhay. Ang isda sa tubig, ang puno, yung kanyang ugat sa lupa, kukuha ng nutrients para mabuhay. Ganon din ang tao. Nilikha ng Diyos ang tao. Ang nagbibigay sa kanya ng buhay ay ang Diyos, ang hininga ng Diyos. Kaya pag tayo ay hiwalay sa Diyos, mamamatay tayo spiritually. Kaya marami dito sa mundo lumalakad na parang walang buhay, patay dahil malayo ang Diyos. Yun ang natutunan ko sa buhay, na kapag malayo ka sa Diyos at wala ka sa Diyos, patay ang buhay mo. Bakit ko alam? Kasi ganun din ako dati. Nung hindi ko pa kilala ang Diyos, hindi ko pa masyadong kilala, hindi ko pa sinusundan ang Diyos, ay talagang ang dami kong problema. Wala kang kapayapaan. Laging magulo ang buhay. Hindi ka makahanap ng maayos na relasyon. Hindi ka makahanap ng maayos na trabaho. Palagi kang lubog sa utang. Palagi kang may problema. Palagi kang nagkakasakit. So dito, sabi ng Diyos, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kapag kayo ay hiwalay sa akin, kayo ay hindi mamumunga. Ang bunga na sinasabi ng Diyos ay yung bunga ng Espiritu Santo, yung merong kang magandang karakter sa buhay. Kaya kapatid, ito ang palala ng Diyos sa akin ngayon, na kung huwag nating payagang humiwalay sa Diyos. So anong gagawin natin? Ang isa sa mga natutunan ko ay palagi ang kumabit sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, lagi nating iniisip ang Diyos. Lagi natin siyang tinatanong, Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, salamat. Lord, ito ang problema ko. Kung ganun ang ating buhay, lagi tayong nakakabit sa Diyos. At siguradong dadaloy sa atin ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya. Isa pa, pagsisimba. Yung pagsisimba, ito yung tinatawag na lifeblood natin. Ito yung dito tayo humuhugot ng lakas sa ating spiritual, sa ating connection sa Diyos. Kaya napakahalaga yung paglalaan ng oras sa Diyos. At ang pagsisimba ay napakalaking bagay dahil tatanggapin natin mismo ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ang katawan mismo ng Diyos. Kapatid, paalala ng Diyos ngayon ay, without me, you are nothing. Kung wala ako sa iyo, wala kang magagawa sa buhay. Kahit anong gawin natin sa buhay, kahit anong pagpapakapagod natin, pagpakasipag natin, kahit sino pa man ang ating panghawakan na tao o anumang bagay, siguradong walang magandang mangyayari sa atin. Ang kailangan natin ay ang Diyos mismo, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya sa ating buhay para tayo ay malayo sa kapahamakan, laging ligtas, laging may biyaya. Kapatid, itong palala ng Diyos sa akin ngayon, kaya wag nating sayangin ang oras na ito na pagnilayan natin at tanggapin at isabuhay. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos at punuin natin ng good news ang social media. At kung gusto po nating mag-comment, ay nanyahan ko po kayo na magbigay ng comment kung ano yung epekto ng verse na ito, yung sinabi ng Diyos na ito sa iyong buhay.
So mapagpalang araw. God bless and God is good.